NEC o ang National Steel Corporation. May lawak itong mahigit kumulang 300 ektarya. Dito sa Iligan City ay isang makabuluhang bahagi ng kasaysayan at ekonomiya ng lungsod. Ang National Steel Corporation o NEC ay isa sa pinakamalaking kumpanya ng paggawa ng metal na nagsusupply sa iba't ibang sulok ng mundo. Isa rin ang NEC sa may pinakamalaking niambag sa pag-unlad ng ekonomiya sa buong Pilipinas at lalong-lalo na sa lungsod ng Iligan. At maraming nabigyan ng oportunidad sa maraming manggagawang Pilipino. Kaya ang tanong ng karamihan, bakit ito pinasara? Ang NEC ay isang pangunahing industriya ng bakal na nagbibigay ng trabaho at oportunidad sa maraming Iliganon. Ang kumpanya ay nag-ambag sa pag-unlad ng lungsod at mabigay ng kontribusyon sa ekonomiya ng rehiyon. Kami kamo ang kuan sa engineering ko. Kami gapang himog mga expansion. Oh, expansion. So dagko ang sweldo sa una, sir? Nagsugod ko si size is Maslaw. So sa mong pamati sir, nganong na giseryado man ang NEC sa una? Ha? Politics. Politics yun. Di, kuan po to kanang ang tinoda to, ang atong raw materials gikan sa gawas. Ang atong raw materials gikan sa gawas. Niabot ang time na ang raw materials pareha rag presyo sa ato nang gikuwin. Na moto na murag na taw-ataw ba. Pero birwa na nga itong planta sa Asia. Base sa mga nasalaysay ng ating nakapanayam na si Sir Ferdinand Bulan na dating architect sa NEC ay lubos ngang kahanga-hanga ang nakaraan ng NEC. Sa taong 1963, tinatag ang NEC bilang isa sa bahagi ng mga plano ng gobyerno upang paunlarin ang kalakalan ng metal sa bansa. Sa taong 1995, naangkin ng wingtip ng Westmont Group ang NEC. Ngunit nahirapan ito dahil sa 1997 Asian Financial Crisis. Sa kasamaang palad, ang NEC ay sumailalim sa mga hamon at problema tulad ng kompetisyon sa pandaigdigang merkado at pagtaas ng gastos sa produksyon. Ang mga ito ay nagdulot ng pagsara ng kumpanya at nagbigay ng malaking epekto sa mga manggagawa at sa ekonomiya ng lungsod. At tuluyan na nga itong ipinasara sa taong 2000 ng Oktubre na ang Security and Exchange Commission ay nagbigay ng liquidation ng NEC dahil hindi nito kayang bayaran ang $350 million ng utang sa ilalim ng Administrasyong Estrada. Isa sa nagdagda upang ipasara ang NEC sa Iligan ay si dating Pangulong Fidel V. Ramos noong 1995. Sa ilalim ng administrasyon ni Ramos, ipinatupad ang Republic Act 8182 o ang National Steel Corporation Privatization Act. Ang batas na ito ay nagalayong iprabitasa ang NEC upang mabawasan ang gastusin ng gobyerno at mapabuti ang pagganap ng kumpanya. Habang si Ramos ay hindi direktang nagpasara ng NEC, ang kanyang administrasyon ay naglatag ng mga pulisiya na humantong sa pagprivatisa at kalaunan ay ang pagbagsak ng kumpanya.
Sa kabila ng pagsara ng NEC, ang ligasiya nito ay nanatili pa rin dito sa Iligan City dahil dati itong nagbigay kontribusyon sa pagunlad ng lungsod at nagbigay ng oportunidad sa napakaraming Iliganon. Ang mga aral na natutunan mula sa NEC ay maaaring gamitin upang suportahan ang pagunlad ng bagong industriya at mga negosyo sa lungsod.